Malaganap na pahayagan sa Maynila ang naglantad tungkol sa pista ng San Diego. Ganito ang pinakahalaw na balita sa pahayagan. Walang makatutulad sa karingalan ng pista ng San Diego na pinamamahalaan ng mga paring Pransiskano. Nakaragdag pa ang pagdalo nila Padre Hernando de la Sibilla ng mga mamamayang Kastilang naninirahan sa lalawigan at mga kilala at litaw na kaginoohan sa Maynila. Nagkapala din kami humanga sa napakaganda at mayamang anak na may angking talino sa sining ng musika at mahusay sa pagtugtog ng piano. Tinugtog niya ang musikang Aleman at Italyano. Nakakapanghinayang ang dakilang binibini sapagkat hindi nalalaman ng lipunan ang angking talino niya sa pagtugtog. Kinabukasan ng ika-11 ng umaga, sinimulan ang prosesyon ng Birhen de la Paz. Iniligid sa simbahan ang prosesyon, kasama rito ang karong pilak ni Santo Domingo, San Diego at Birhen de la Paz. Sinimulan ang misa kantada nang matapos ang prosesyon sa saliw ng orkestra at awit ng mga artista. Ang nagsermon ay si Padre Manuel Martin, isang Agustinong mahusay manalita. Kapansin-pansin ang hindi pagdalo ng tanyag na binata na si Ginoong Ibarra, na alam ng lahat na manguna sa pagbasbas sa unang batong bahay paaralan na kanyang ipinatayo. Sa buong maghapoy hindi namataan si Ginoong Ibarra dahil daw may kaunting karamdaman. Bukang bibig ng mga tao ang kanyang pangalan na may kasama pang papuri at tiyak na ipinagmamalaki ang tunay na Kastila na hindi maaaring ipagkaila. Kahit na ang ating dugo ay maging magkahalo. Dumating kinahapunan ang alkalde ng lalawigan. Naanyayaan siya upang maging panauhin sa paglagay ng unang bato ng bahay paaralan. Magkakaroon ng marangal na posisyon sa gabi. Nabibingi na ang mga putok ng bomba. Antok na ako. Si Kuchutito ay tumanggap ng sulat sa kanyang kaibigang si Martin Aristotenas. Inanyayaan siyang makipamistas sa San Diego upang makahanap ng mga batikang tahur. Kabilang dito sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Kabasayang Manuel, Padre Damaso at mga konsul. Maagang pumasok sa mga langsangan ang mga musiko. Kapistahan ang araw na ito kaya inaasahang lalong mag-iibayo ang mga kasayahan. Inilabas ng mga mamamayan ang pinakasapi ng kanilang baul at ginamit ang kanilang mga alahas. Ang mga tahur at kilalang manunugal ay nagsuot ng magagandang kamitsino. Naging kapansin-pansin sa araw na iyon si Piloso Potasio. Siya lamang ang hindi nagpalit ng kasuotan. Mukhang higit kayo'y malungkot ngayon. Ayaw ba ninyo tayo'y magsaya paminsan-minsan? Yamang tayo'y marami, dapat itangis. Tama, ngunit magagawa ang pagkasaya hindi sa paggawa ng mga kapiliwan. Buhay-buhay nakapangrangya, nakapanglasing gayon kay Rami mahirap na nangailangan ng salapi. Paano ninyo mapigil ang kairingan ng mga mahirap? Kung gayon, magbitiw na kayo sa inyong mga tungkulin. Magbitiw, tama. Kung ang tungkulang ito ay isang karangalan, sana at di na isang pansanin. Maraming tao sa harap ng simbahan. Sa harapan ng simbahan ay may isang nakatigil na bandang musiko. Ang isa ay naghahatid sa mga punong bayan, samantalang ang isa ay lumilibot sa buong kabayanan. Pigil ang karong sumusundan ng palyo, ang matapat sa bahay ng Kapitan Tiago. Nakadungo sa bintana ang alkalde, si Kapitan Tiago, si Maria Clara, si Ibarra at ilan pang Kastila. Walang anumang tinignan sila Padre Salvi. Punong-puno ng tao ang simbahan. Nagtutulakan ang bawat isa at sumisiksik upang makalapit sa agua bendita. Napakainit sa loob ng simbahan. Hindi ka halos makahinga sa masangsang na amoy mula sa katawan ng mga taong pinapawisan. Kailangang marinig nila ang sermon sapagkat 250 piso ang ibinayad ng bayan doon.
Nasa isang sulok si Ibarra, samantalang si Maria Clara ay nasa isang reserbadong upuang malapit sa altar mayor. Nakaupo si Kapitan Tiago sa hanan ng mga makapangyarihan. Dumating ang alkadeng kaalakbay ng buong niyang kagawad sa simbahan. Ang alkalde ay nakagala, may banda ni Carlos Astrestelio at nakasabit ang 5 medalyang pangkarangalan. Nagsimula ang misa. Tumayo ang lahat ng marinig ang kulingling ng kampana at awit ng koro. Dumating din ang pinakahihintay ng lahat, ang sermon ni Padre Damaso. Pumasok si Padre Damaso na kasunod ng isang praileng na may hawak na kwaderno. Nung nasa pulpito na siya, inabot niya ang kanyang paningin, isang kindat na inukol niya kay Ibarra. Isang palibak na tingin lamang ang inukol niya kay Padre Martin na nagsermon kahapon. Tapos nang makapagmasid si Padre Damaso, binalingan niya ang praile at pinabuksan ang kwaderno. Nasa wikang Kastila ang pahayag ng ibang bahagi ng sermon. Hindi maunawaan ng mga tao maliban sa salitang tulad ng Guardia, Sibil, Tulisan, San Diego at San Francisco. Ang mga banal ay taimtim na nakikinig kaya't si Padre Damaso ay nagpatuloy. Ipagkaloob mo sa kanilang ang iyong mabuting kalooban upang kanilang maituro. Sa kanilang mga bibig ay hindi mo ipagkait ang iyong mahalagang biyaya at dinulutan mo sila ng tubig upang maparam ang kanilang pagkauhaw. Ang hindi sumasampalataya ay pinapurasan sa lupa sa pamagitan ng piitan. Kaya dapat kong iwasan ng mga babae at ipabitay upang malipol ang masasamang binhi. Ang wika ni Jesus, kung kaya'y may isang bahagi ng katawang umaakay sa inyo sa pagkasala, putulon iyon at itapon sa apoy. Ngayon araw, kapag nasusulubang ang pari ang nag-aalis na lamang ng sombrero bilang pagbati na magandang araw po, among. Ang mayayabang na estudyante marunong lamang ng konting Latin ang nakapag-aral ng Manila o sa Europa ay nakapagkamay na lamang sa pari at malapit sa dilobyo ayon sa hula ng banal, ulan ng apoy, bato at apo. Parurusahan ang mga palalo, sila ay inyong layuan sapagkat sila ay asko mulgado. Ito ba napapala ko sa pangangaral? Mga walang galang, sa tahanan pa kayo ng Diyos nag-aaway at nagkumumurahan? O nga yan ang kalaswaan ng bagong panahon.